Tet kuya, speaking of lihim, hindi na to lihim, may mga bagong kaaway si President Marcos Jr. Kasi so far, kita natin na gusto niyang maging kaaway ang China. Nabanggit ko kahapon or sa mga nakaraang vlogs natin, maybe yung two of our previous vlogs, na binanggit ni Trump, thank you Ate Mean, na binanggit ni Donald Trump na ang totoong matalinong leader ay hindi makikipag-away sa iba pang leader. Lalo na sa mga leaders na katulad ni Putin, ni Kim Jong-un, at ni President Xi. Ibig sabihin, ang matinong leader ay hindi dapat makipag-away sa China, sa Russia, at sa North Korea. Kasi yung mga yan, katulad na lang sa debate ni Biden tsaka ni Trump, grabe i-demonize ni Biden si Putin. Ganun naman po ang mentality ng mga nasa US, right? Na ang Russia ay kaaway, right? Ganon. Yan ang anemika, ang bida at ang international police ng mundo, ang Russia, ang Middle East. Yan ang mga salot. Ang Russia, kung di mo naman kakantiin, dead ma lang, di ba? Tuloy lang ang kanilang economy. Same with North Korea. Wala naman. Katabing-katabi ang South Korea. Wala naman silang girian. Right? Same with China. Wala namang winawarla ang China. Pero ang ginagawa ng Pilipinas sa natutulog na dragon, pinutuslok-tuslok, pinoprovoke, ini-intimidate. Intimidate ba? Pinoprovoke, inaasar. Biglang sunod-sunod ang mga supply mission, hindi na lang gawing pang 1 month yung supply para hindi pabalik-balik. Sunod-sunod, parang gusto linggo-linggo pa para magkagirian. Alam na nga nakaabang doon ang mga incheck. Thank you po, Serena Maruho. Alam na nga nakaabang yung mga incheck doon sa South China Sea. Sugod pa ng sugod. Ay syempre, mabu-water cannon nga. O kung ano man ang mga ganap-ganap dyan. Kasi, parang kumbaga ang Pilipinas, may nanunulsol na kano, no, na anemika na, sige nga, kalabitin mo nga ang tenga kung matapang ka talaga. Sige nga, ito namang Pilipinas, kinalabit nga ang tenga ng dragon ng China, the sleeping dragon, the sleeping giant. Diba? Sige nga, kung talagang matapang ka, kalabitin mo ang ilong. Sige nga, kurutin mo ang tenga. Sige nga. Sampalin mo nga ng, pag napurga ang China. So far, ang tina-target ni Marcos Jr. na makaaway ay ang China. Pero meron siyang bagong kaaway. At yan ay si Putin. Imbierna na. Take note, si Putin, kaibigan po ni PRRT ito. At tama si Trump. Kung ikaw ay matalinong leader, hindi ka makikipag-away. Pasay na dapat yan. Lumang approach na yan kung meron mang conflict. Makipagkaibigan ka. Choose peace over war, right? Malay mo, di ba, maging kaano mo pa yan, kapalitan mo pa, magiging kapartner mo pa sa tawag dyan, sa exchange of products and services. Magkakatulungan pa kayo. Ano ang needs ng bansang yan? O kailangan nyo ba ng mga nurses? Ang mga nurses ng Pilipinas, mga masisipag. Di ba? Hospitable, totoo ang pagmamahal sa mga pasyente, ganyan-ganyan, yada-yada. Masayahin, walang attitude. Ano pang kailangan nyo? Kailangan nyo ng saging, ng durian, ng mangga, abaka, what? Anong kailangan nyo? Manpower? Ang mga Ruso baga ay ang mga Koreano baga ay, di ba? At ang mga Inchik baga ay ayaw maging empleyado, ang gusto ay negosyante lang, ayaw ng manpower. O sige, kami ang magsusupply ng manpower, kami ang magpapadala, kami ng mga OFWs dyan. Magiging mo pa yan eh. Magiging ka-partner mo pa yan sa pag-unlad. Huwag kang makipag-away.
O bakit tayo nakikipag-away? Panahon ni Pangulong Duterte, despite na matabil ang bunganga, namumura na nga ang Santo Papa, even yung presidente ng US na si Obama, namumura. Pero after Obama, kaibigan naman ni PRRD si Trump. Si Trump ayaw ng giyera. Walang giyera panahon ni Trump. Ngayong si Biden, nakialam sa away sa Israel. At Hamas ba yan? Sa Afghanistan. Oh. Sa Ukraine. Nakialam. Oh. At ang ipinagyayabang ni Biden, malakas ang ating military, yada-yada. Sabi ni Trump, ayaw ko ng giyera. Ayaw kung may mga matay na kano. Hindi tayo iginagalang ng mga ibang bansang yan. Dahil bulok ang diskarte natin. At hindi naman takot sa atin yung mga bansang yan. Hindi takot si Putin sa US. So is Kim Jong-un ng North Korea. Hindi rin takot si President Xi kay Biden or sa US. Tingin nyo, mas malakas ang economy ng China kaysa US. Maraming utang ang US sa China. Ngayon, bakit nababad? Bakit gusto ngayon Putin, magtapang-tapangan ka. Si Putin ang kalaban. Hindi si President Xi. Si President Xi, I think, ang diskarte naman kasi ng mga inchik, mga atit kuya, ganyan, di ba? Negosyo lang. Magiging business partners lang tayo and whatnot. Ganun lang. Import-export lang ang ating, trading lang ang ating relationship. That's it. Wala tayong ibang, hindi tayo mag-aaway. Hindi naman kilala ang China nang i-invade. Yung mga Mongolians, oo. Ang China nga na-invade ng Mongolians. Ang Kano, oo. Ang mga Kastila, oo. Yan ang mga nang i-invade ng territory. Hindi naging matagal na bago nga tumungtong dito ang mga Kastila, ang mga Kano, ang mga Hapon nandito na ang mga inchik nakikipag-barter. Never tayong sinakop kahit isang pirasong isla natin. So bakit na bad trip si Putin, mga atit kuya, at imbyer na? Anong sabi dito? Russian President Vladimir Putin says the US brought missiles to Europe and Asia. Magde-deploy si Putin ng missiles dahil ang US ay nagdala ng mga missiles din sa Pilipinas. Nandyan pala sa Pilipinas yung mga missiles ng US. Pues magde-deploy din ako. I-ready ko rin ang mga missiles ko. Kaya sabi ni Jose Enrico Libunao, blood is in your hands, kuting President Marcos Jr. Pag may namatay, nagre-ready na ang Putin, ang presidente ng Russia, ganun nakaposisyon na rin yung missiles ng US at nasa Pilipinas at nasa UK, Europe, i-ready ko rin yung akin. Anong binabalak ng US? Bakit naka-ready ang missiles nila, mga missile launchers, mga kanyon, kung ano pa man? Baka yung sinasabi ni Miss Marlica kanina, yung mga supersonic missiles, right? Nagre-ready kayo nakaposisyon nyo dyan sa Pilipinas, nasa EDCA site na, magre-ready din ako. Balita kanina, shared by Miss Maricar. President Putin said Moscow had pledged not to deploy missiles under a 1987 treaty with Washington. May kasunduan nun. Kasabay rin ng pag-aano ng ating Constitution. Yung 1987 Constitution, yung Philippine Constitution ngayon. Yung saligang batas natin, 1987 din po yan ni-ratify. May kasunduan din pala noon si Putin at saka ang US na hindi siya magde-deploy ng missiles. 1987 pa ang kasunduan. Yung Washington DC, syempre nandyan yung parang Malacanang, right, ng Amerika. Nasa Washington DC tuloy, narito ako. Anyway, Washington. But the US had resumed their production and brought them to Denmark, part ng Europe, Denmark. And the Philippines, nag-produce ng mga missiles ang Amerika. At dinala sa Pilipinas at sa Denmark.
Eh, ang Denmark, kaaway yan ng Norway, di ba? Ng mga Vikings at kung ano pa man. Oh, we need to respond to this. O, kailangan kami mag-respond. Meron kayong mga pinroduce na mga missiles, ha? Nag-ano kayo, may mass production. 'Di ba? Bumubuo kayo ng mga missiles, mga missile launcher, kasi dinala nyo sa Denmark, dinala nyo sa Pinas, West. Magre-ready rin kami. I think itong 1987 treaty, ito yata yung binabanggit ni Spokes Harry Roque na mabuti na lang nagkaroon ng kasunduan, dahil kung hindi, itong mga missile launcher na ito ng US ang magiging cause noon ng World War III. Kasi dyan nga malaki ang, di ba, negosyo yan ng US yung gera, yung mga ammunitions, di ba, armaments, yan, mga technology pang gera, negosyo ng US yan. Billion-dollar industry, nababanggit ko na yan. So napigilan daw na di ba, na matuloy ang World War III noon, according to Spokes Harry Roque, baka ito yung, dahil nga sa treaty na ito, sa kasunduan noong 1987. Walang magde-deploy ng missiles, walang magpuposisyon ng kanilang mga missile launchers and whatnot. Para hindi magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig, 1941 hanggang 1945, mga atit kuya, yung World War II, na kung saan binomba ng US ang Hiroshima, patag ang Hiroshima. 50 years bago na wala yung, 'di ba, bago na decay yung nuclear energy at nuclear waste at kung ano pa mang sumabog doon. Pero yung 50 years, nasa hangin, nasa lupa, nasa tubig, radioactive. 1945 yun. Wala pang cellphone noon. Ngayon, advanced na technology, anong meron ngayon ang mga bansa na mga higante? Just like Russia, China, North Korea, and US. Anong meron sila? Even South Korea, sabi ko, nababanggit ko, di ba? Meron silang yung parang i-harness lang nila yung sinag ng araw. Itutok lang nila yan, gamitan nila parang magnifying glass ba yung kung anong, di ba, the magnifying glass na ginagamit natin sa mga science subjects natin nung elementary and high school. Na kapag may araw, itutok mo yun sa tipaklong, sunog ang tipaklong. Tutok mo yun sa yung magnifying glass sa mga langgam, sunog ang langgam. May ganyan daw technology ngayon ang South Korea, nakakampi naman ng US, syempre. Na kapag may kaaway sila, kaya daw nang gamitin yung sinag ng araw ng 10,000 times yung init. Nasa James Bond movie yan, nababanggit ko. May ganyan na yung technology sa James Bond movie, maybe tinutuon ng South Korea. So kung mangyayari ang Third World War, na napigil siguro nitong 1987 treaty ng Russia at ng Washington, ng US, ay baka matuloy yan ngayon. May usapan, may kasunduan, walang magpuposisyon ng missiles ang US. Sekretong nagposisyon ng missiles nila sa Pilipinas at sa Denmark. Pues magre-ready rin ang Russia. Kayo lang ba ang magre-ready? Anong balak nyo? Aba, hindi pwede. Alam nga, kayo lang, magpapalipad kayo? Babaksak yan sa amin? Ay kakampi ni Putin ang China. Di ba may BRICS? Ano yung BRICS na yan? Ito yung organization ng Brazil, right? Russia, initials yun yung BRICS, abbreviation yun. BRICS stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Yang BRICS, pumipila ang sumasali. Hindi kasali dyan ng anemic. So kapag nagkasundo yung BRICS nations, mga ate at kuya, na magkakaroon sila ng one currency, may tatalbog sa dollar. Halimbawa, ang gustong ipalit ng BRICS nation ay ang yuan ng China or maybe yung currency ng Russia, kung alimang bansa na may strong currency. Ibig sabihin, pwede na yung ipambili internationally, na kung saan ngayon, di ba, ang dollar, yan, international currency ang dollar. Mapapaltan ang dollar, babagsak ang economy ng US. At hindi papayag ang US dyan. Kaya gulo ito, pahihinain nila ang China, na I think number 1 member ng BRICS. Pahihinain nila yung economy niyan
through giyera. Kasi namamayagpag ang China ngayon. Ang bilis ng pagyaman ng China. Pumipila ang gustong maging miyembro ng BRICS. Yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast, maybe Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, nakapila, nag-aantay na maaprubahan na maging miyembro ng BRICS. Ang Pinas, dikit sa US. Lahat ng members ng ASEAN, if not lahat, but majority ng Association of Southeast Asian Nations dito na miyembro tayo, karamihan sa mga yan, sa BRICS nakapila, magpapamiyembro. Ang Pinas ang bukod tanging miyembro ng ASEAN na sa US lang nakadikit. Ano magagawa natin? Second language natin ang English. Diba? Oh. Pero kung nagre-ready ang Anemika ng kanilang mga mises at nandito sa Pilipinas, magre-ready ang Russia. Pag nagpalipad man yan, kakampihan ng Russia ang China. Or maybe World War na talaga ito, hindi na ito giyera ng Pilipinas at China lang. Kuting, sira ba ang ulo mo? Bakit ka makikipag-away sa China? At bakit pinayagan mong iposisyon ng US ang mga missiles na yan dito? Sino pag-asa natin? Malamang si Tatay Digong at saka si VP Sara lang. Or ang mga Duterte. Ano sa tingin nyo mga kuya? May pag-asa pa ba tayo maiwasan ang gerang ito? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.